magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi na pala. So yan, medyo gabi na nga and naabutan tayo ng dilim dito. Di pa naman yung isa lang masyadong, di pa man masyadong madilim mga megs. Pero yan, kaya natin to. Nag-change water tayo sa ating isda kasi past days, yan, meron tayong asin dito. Meron na ako ditong tubig. Ayan. Nilinis ko na siya mga megs. Nilinis ko na siya kanina. Kinuhaan ko na ng pasensya na kayo mga megs. Madilim talaga yung natin ngayon. Video. Shout out sa Bill. Ayan. Lagyan natin ng asin doon. Ayan. Ganito siya mga megs. O, kailangan talaga ng asin. Ayan. More asin pa. More asin. Yan, lagay ko lang kayo dito. Kasi kaya ako hapon nagpapalit ng tubig kasi hindi masyadong ganun ka lakas yung chlorine kapag hapon o yan kapag gabi na. Unlike kapag morning mga meg, sobrang yung tubig talaga is ang daming chlorine, white. Even though mga around 9 to 12 na ng gabi, doon yung chlorine medyo malakas na siya. And then papakita ko yung isda ko dito na inilagay ko dito, yung kinuha ko. Yan, ito sila mga megs. Oh. Ayan sila. Medyo need na nila ng oxygen kasi kanina pa sila ay, dami ng lamok talaga kapag ganitong oras. Yan na siya. Pero andyan naman yung filter ko. Nilagay ko pa din dyan kasi para hindi talaga sila as in mawala ng oxygen. Hindi pwedeng dito lang ilagay tapos wala ito. Ewan ko anong mangyari sa isda. Ayun, dito naman. Yan yung ating, syempre lalagyan ko siya ng ito methylene blue. Yan, medyo madumi yung ating methylene blue. Nalaglag siya. But it's okay. Ayun. Oops! Dami. Napadami tayo dun But it's okay. Yan. Daming lamok ses. Yan. Yung methylene blue nasa gilid mga megso. Pero mamaya is aabutan yan ng tubig. Makukuha din yan. And ayan, ready na. Malapit na nating ilagay yung ating isda. So, ayun. Ayan guys, so puno na siya. Ayan na yung tubig natin. So, yung medyo bula-bula sa asin yan na nilagay ko. Ayan, ito yung isda natin. Ready na sila. Ayun, so, let's go. Ayan guys, so, papakita ko lang sa inyo yung isda na, itong isda na ito mga megs is piranha. Piranha siya pero hindi siya nangangagat or hindi siya nangangagat ng tao kasi nga hindi naman siya na sa meat or sa karne ng ayan siya mga megs. Oh. Hindi ko alam kung kita nyo ayan siya, medyo malaki na siya. Oh. But this one is a pako na fish, pako yung niya. Pero siya, member siya ng piranha. Itong isda na ito. Ayan, so piranha fish. Ayan. Kapag nakalangoy na yun mga megs, hindi mo yun basta-basta madakip kasi sobrang likot nun. Hindi siya hindi siya mabilis ng sibot. Ayun siya Ito maliit, hindi siya lumaki kasi nga yung mga kasama niya is mga malalaki, parang natatabunan siya sa laki ng mga kasama niya. Ayan. Itong mga to is hindi pa nakakain. I think gutom na tong mga to. Ito din is white yung kulay niya. Ayan siya, wait. Huwag kang magulo, mahuhulog ka na naman yan Ay!
Ayun, puti siya mga megs. Ayan. Yun. Siyempre, kailangan ko din ilipat agad yung kanilang yung kanilang hangin nila kasi kailangan nila yan ng hangin mga megs. Sana hindi sila ma-water shock, no? Pero kadalasan din kaya gabi or hapon ako nag-change ng water nila kasi hindi ganun karaming chlorine yung nasa loob or nasa tubig. Ito pa ay isa mga bags. Oh. This one is a piranha din siya or pako fish but family of piranha siya. Ayan siya oh. Ganyan yung kanyang klase na isda. Para siya yung parang yung isda na pwede i-sugba. Pero hindi po sila nakakain mga megs. Sila po ay pang pet lang po. May iba yung mga sa Japanese na mga koi, kinakain talaga nila. May restaurant na nabasa ko sa Facebook ba yun. Yung hinahain nilang restaurant nila is mga koi na isda. Siguro iba yung koi na yun, hindi ko alam next. Dumaan lang yun sa timeline ko. Ayan, you're next na, come here. Habi lang to ni partner tong isda mga mix pero nahawa ako. Kasi ang sarap nila Yung ibang mga isda ko is nagkakasakit. Ayan, nagkakasakit yung ibang isda ko mga mix and sobrang nakakaawa. Ayan, ito yung kanilang hangin or hangin nila. Kaya sila nagkakabuhay or yes, nagkakabuhay. Ayan, huwag ka munang matanggal. Meron pa akong kukunin dito. Oops! Oops, may isa pa. Yun. Wala na ba? Ayun, I think wala na. Linisan ko muna tong filter nila. So, dito bigat niya. Te! Isaksak sa agud, te! Feeding time. Medyo nahuli yung hapunan nila mga bags. Kasi naglinis pa tayo kanina. Ayan. Yung filter nila mga megs, double purpose yan siya. Aside from mo yun yung hangin nila or dyan sila kumukuha ng oxygen, dyan sa tubig na nahuhulog mula sa ating filter na ito. Ito yung sinasabi kong filter mga megs. Yan, yung kulay blue na hose. Hi! Good evening! Aside from that mga megs is nililinis din po yung pond natin. Lalong-lalo na yung mga pagkain na natitira tapos hindi nila nauubos.
Yes, inaano yan ng filter. Parang nililinis yan ng filter mga megs. Papunta sa kanila yung mga natirang pagkain. Tapos dito siya sa ilalim itong pink na ayan, dyan siya mga megs. Dyan siya stay yung dumi ng ating yung dumi ng ating pond. Pero kapag sobrang dumi na talaga is hindi po niya nakakaya ang dumi or yung sa ating filter. Ito yung snail mga megs, apple snail. Yan, i-light na natin to. Bakit walang light? Touch. Ayan, ito yung apple snail natin mga megs. Ayan, ito siya. Nag-iisang apple snail lang yan. Ewan ko kung nanganak man to. Siguro natapon ko. Yan, lagay lang natin siya dyan. Yun. As you can see, yung mga isda na yan mga megs is nag-adjust pa yan sila kasi binabantayan ko nga sila baka ma-water shock and i-rescue natin baka ma-water shock, wag naman sana. Yun, lahat ng nandyan is yung dalawang pako at saka yung iba't ibang koi, iba't ibang klase na koi yan. Tapos yun, I think naman sila ng mga megs kasi kapag hindi po yan sila hiyang is lumulutan na yan ngayon. Pero huwag naman sana. Yung napansin ko lang, yung ibang mga koi fish ko is may mga nagkasakit sila mga megs. Meron silang pula-pula sa katawan. Pero konti-konti lang naman sa kanilang fin. Pero kailangan din mas nice din na palitan sila ng water kasi yung water na yan may methylene blue, which is yung methylene blue kapag nagkasakit ng isda is yun po yung ginagamit para kumbaga yan yung medicine ng isda. Kung sa tao is medicine, sa isda is yun po yung methylene blue. And also dapat asin. Yun po talaga mga megs. More on asin tayo. Ayan. Yung isa pumunta na doon sa may naghahanap yan ng pagkain siguro. Yung isa talaga malalim yung tama yung orange kanina. Sobrang napakapula yung niya. Kaliskis niya na isa parang natanggal. Binabantayan ko talaga sila mga megs baka kasi bigla na lang may lulutang dyan. Especially yung mga malalaki kasi kapag ganyan na kasi kalaki, medyo mahal na siya mga megs kapag ibinebenta. Pero I'm proud to say na napalaki namin yan dito sa bahay talaga. And ayun. Yung mga pako mga megs is nasa ilalim lang sila. Hindi sila masyadong pumupunta dito sa ibabaw. On ko yung kinakain ata nila is yung mga mga nasa ilalim na nahuhulog. So ayan, malinis na. Ayan, kitang-kita na sila. Ayan sila, Pero kanina mga megs na nakuryente ako dito. Nakuryente ako lang niya. Ganun pala yung feeling ng makuryente. Talagang gumanon yung kamay ko. Sakit sa kamay, pero naka-recover na naman. Tuloy ako na parang ayoko siyang hawakan kasi natatakot ako. Baka ayun na naman. Pero ayun, okay na yung ating fish pond. Cutie little fish friend. Ganyan po ako magpalit ng tubig. Pero actually, from naalala niyo yung fast vlogs natin, mula noon, ngayon ko pa lang talaga siya nilinis na. As in buong buo na kinuha ang mga isda. Kasi ang ginagawa ko mga megs, nagtitira lang ako ng I think half sa pond na water, half or 3/4, ganun lang yung kinukuha ko, tapos dagdag na ako ng water. Pero kasi
bumaho kasi yung tubig nila. Actually, kahapon ko pa yan sila nilagyan ng tubig. Kinuhaan ko ng mga 30%, ganun. Pero, napansin ko kahapon, sobrang baho yung tubig. Kaya, hindi ako mapakali. Talagang nilinisan ko siya. And yun nga, nang dahil nga doon is, nakita ko may sakit yung ibang isda. Nasa-stress ako mga migs kapag may sakit yung mga isda. Kasi kapag yung isda talaga magkakasakit, wala. Nagtaka ka na lang. By the next day, wala. Nasa ano na sila. Lumulutang na. Pero, ayoko nang ganun. Yan.